Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong balikan ngayon na video. Ito ang testimonya ni Colonel Eduardo Asierto, isang PNP na na-assign sa Drug Enforcement na nakadiskubre ng napakalaking sekreto ni Digong noon tungkol sa druga. Kaya marami ang naghanap ngayon kay Asierto. Bakit nga ba hindi na ito lumitaw sa Kongreso? Bakit hindi pinatawag ng Senado? Bakit hindi matagpuan? Samantalang napakalaking reward at bounty sa kanyang ulo, 10 million sa panahon ni Digong ay binigyan ng bounty na 10 million ang ulo ni Asierto. Kasi takot si Digong kay Asierto kasi kernel ng PNP at nakadiscovery ng kanyang mga laboratory na pinasunog daw. Well, mayroon ding nagsabi na si Asierto ay isang bombshell sa ICC at ililitaw lang ito sa panahon na hindi at lilitaw lang ito sa panahon na kinakailangan ang kanyang testimonya sa ICC. Maliban kina Las Cañas at Matubato ay pangatlong napakalaking bomba si Colonel Asierto. At meron pang isa, itong si Kerwin Espinosa ay pwede rin daw siya, sabi ni Kerwin, pwede siyang titistigo sa ICC laban kay Digong. Kaya patay na si Digong talaga dito. Wala nang kawala. Well, narito ang video na atin balikan, ang throwback video ni Colonel Eduardo Asierto noon. Narito atin panuurin. Ako po si Police Colonel Eduardo Paderon Asierto. Isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Asierto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga iligal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa iligal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote at malamang patay na. Naku, patay na si Captain Perote pala. Itong sinabi niya, di ba? Yung palaging katabi ni Digong, si Michael Yang ay nagiging economic advisor ni Digong. Paano nagiging economic advisor ang isang drug lord? Anong i-advise niya kay Digong? Napadamihin pa ang siyabulab at damihan pa ang forklift, yung magnetic forklifter, di ba? Anong i-advise ng isang drug lord sa isang presidente? Bakit gawing economic advisor? Paano na yung sweldo? Sweldo ng taong bayan, isisweldo natin sa drug lord na galing China? Walang hiya, kalukuhan, kabaliwan mga kababayan. Sinisweldohan natin ng drug lord, economic advisor pa. Grabe. Anong klaseng gobyerno yan? Balik tayo kay Asierto. Napakaraming sinasabi to kaya nga pinatawan siya ng 10 million sa kanyang ulo na bounty sa panahon ni Digong para tutudasin siya, military at kapulisan. Naghahanap sa kanya kasi 10 million Pero walang humuli kay Asierto kasi tama naman siya at meron siyang paninindigan at dapat lang masawata talaga kung sino ang drug lord of all drug lord. Balik tayo sa kanya. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmalee. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte
at ng mga kampo nito, at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot at pinaransom ng mga drug personalities, lalo na ng mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-kyu. Hindi ako ang direct commander or supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA. Hindi ko inagawang search warrant operation sa Domoy Shabu Laboratory. To my fellow PMAers, especially my immediate upperclassmen, underclassmen, and my classmate, all right ako dito. Ito, mista pala ito eh. Kapag PMAer ay katulad ni Hunasan, ay hindi talaga yan matagpuan. Kasi mayroong brotherhood ang mga PMAers. Pwede nilang itatago si Asierto. Ngayon balikan natin yung Dumo Shabu Laboratory sa Davao, di ba? Pinasunog ni Digong kay Asierto noon, pero hindi sinunog ni Asierto. Bagkus kinunan ng mga litrato, ng mga ebidensya, kaya galit na galit si Digong. Kaya gusto ni Digong ipapatay na ito, ipatudas 10 million ang ulo nito. Pero walang nagtangka kasi nasa tama siya eh. Nasa right use person pala ito, si Asierto. Kaya kawawa yung kasama niya na kapitan, no? Si Pirote. Tudas na pala. At meron pang lahat binabato sa kanya eh. Sino ba ang inaakusahan na napakaraming armas sa panahon sa paghuli kay Kibuloy, di ba? Di ba nabanggit doon na napakaraming armas na dinideliver kay Kibuloy galing kay Duterte? At inamin naman ni Digong yon na meron siyang 1,000 ka licensed firearms. Grabe naman, ang dami, 1,000. Isang batalyon yan. At lahat pinukul kay Asierto na si Asierto daw ang nag-smuggle ng mga AK-47 at binigay sa mga NPA. Si Digong ang NPA eh. Kaya si Digong ang nagbigay noon sa sa mga NPA ng AK-47. Dito binabato lahat sa kay Asierto para talagang may grounds na huhulihin ito at tutudasin. Okay, patuloy tayo sa video. Medyo mahaba-haba ito mga kababayan. Mr. Duterte, may drama pa kayo? At bakit defensive kayo? Tropa ko, ang SOU3 EDSOT, ang aplikante at deponent ng search warrant. Gabi ng December 29, 2004, alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami. Ang utos mo nga ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Huwag mong itatanggi ito. Kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin sinagawa yung raid. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga involved dito. Itanong mo kay Las Cañas. Actually, nalulungkot ako. Kasi lumapit naman ako sa Senado noon upang ilantad ang aking intelligence report. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP, Senator General Bato de la Rosa, IDEA Chief Aaron Aquino, at pati kay General Oscar Albayalde. Ito, wala talagang lusot si Asierto dito kasi si Albayalde ay tauhan din ni Digong. Si Bato de la Rosa, right hand, Birdugo ni Digong. Yung pugitan na Birdugo na makinis ang ulo. Diba? Paano makalusot si Asierto dito? Ang pinagbigyan niya lahat ng ebidensya ay galamay ni Digong eh. Kaya walang magawa si Asierto. Kahit Blue Ribbon Committee ng
ng House, di ba? Ng House of Senate ay kinontra pa siya at pinaratangan din dahil nga manipulado ni Digong ang gobyerno noon. Takot lahat kay Digong, ang Senado, ang Kongreso. Takot lahat kay Digong, kaya lahat pumapanig kay Digong. At itong si Acerto, imbes na lumabas para sabihin ng katotohanan, ay pinaratangan ng lahat ng paratang para mabaon talaga. At may grounds na tukhangin din ito. Pero hindi nila magawa kasi PMAyer. Kapag PMAyer, napakaraming koneksyon yan. Upper class, lower class niya. Lahat yan, merong brotherhood yan. Magbibigay ng proteksyon sa isang hinahabol ng mga masasamang elemento. Kapag hinahabol ng isang mista, pinaratangan, ay of course, kakampi talaga ang mga PMAers dyan, mga kababayan. Okay, so medyo mahaba-haba ang bidyong ito. Putulin lang natin dito sa kalagitnaan. Baka bigyan natin to ng part 2 sa susunod na araw. Okay, balik tayo kay Acerto. Pero Dedma, wala silang ginawa. Binigyan ko din direkta ng kopya ng aking report ang isang grupo ng senior Malacanang officials. Ang tanong, bakit hindi inaksyonan ang aking report? Bakit imbis na imbestigahan ang aking mga sinasabi, ako ang idiniin ninyo? Inutos pa ni Duterte na patayin ako. Walang iya talaga. Kung hindi tinago ang report ko kay Michael Yang at Alan Lim, hindi nangyari ang korupsyon ng Parmalee. Tama. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers natin dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Ayan, itong si Lim. Lim yata ang dyan sa Parmalee. Kasama si Michael Yang. Ito yung kasalanan ni Digong sa taong bayan dahil ang mga dinideliver dito galing China nila Michael Yang at Lim ay mga expired na mga face mask at yung mga sinusuot na mga class B ang paggagawa, pangit na paggagawa, pinakamura. Yun ang dinideliver sa Pilipinas at pinasuot sa mga health workers. Yung PPT ba yun? Yung parang overall na kulay puti. Yun ay pinakamura sa China. At binibenta dito ng napakamahal. Pati mga face mask, mura lang yun sa China. Nasa 50 centimos lang yun ang bawat isa. Pero pagdating dito ay 5 pesos na. Kaya niloloko tayo ni Digong. Kahit na yung Sinovac, na pinopromote ni Digong noon na yun daw ang kanyang vaccine, Sinovac. Pero hindi totoo. Ang in-injection kay Digong ay Pfizer. US, hindi China. Kasi ang China ay halong tubig lang. Walang kakwenta-kwenta na bakuna yun. Yung sa China. At ang nag-deliver niyan dito, barko-barko ang pag-deliver niyan, shipment. Bilyon-bilyon na pera ng taong bayan, niloko tayo sa mga expired at third class na mga kagamitan sa COVID. At ang dyan, ang yumaman ang nag-deliver niyan, walang iba kundi si Michael Yang tsaka itong Lim na inchik na binanggit dito ni Colonel Eduardo Acerto. Kaya hindi lang drugs, hindi lang tukhang ang kasalanan ni Digong sa taong bayan, pati na ang COVID-19 pinagsamantalahan. Sabi nga ni PBBM, pinagsamantalahan ng COVID-19, utang ng utang, ginastos 7 trillion pesos ang nagastos ni Digong noong kapanahonan ng COVID. Kaya napakalaki ang utang ni Digong sa Pilipinas dahil sa COVID daw. Dahil sa pagbili ng mga kung ano-anong gagamitan na expired at mababang klase. At lahat yan ay kakuntsaba niya itong dalawa, Michael Yang at yung Lim. Okay, so tapusin natin ang video with Colonel Eduardo Acerto.
baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila. Alan Lim Kasi pala. si Atty. Duterte at mga alipores niya, Alan Lim pala. Napakaswerte ng mga taong ito. Dahil sa wala silang kaso Si Michael Yang, biglang naglaho lang si Michael Yang, pero si Digong nasa ICC. Dapat kasi kasama to si Michael Yang doon sa kulungan. Diba? Kasi right hand din Economic advisor daw. Advisor ng diba? Advisor ba ng yung anomalya sa COVID na mga gagamitan? Advisor ba para sa forklift? Magnetic forklifter? Grabe, tuni-tuniladang droga? Ganyan ba? Grabe no, mga kababayan, talagang niluluko talaga tayo. Buong Pilipinas. Grabe. Balik tayo kay Asyerto. ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. 3 beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Nung una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon o sa gabi yun, sa loob ng opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon, kasama ang aking abogado na si Atty. Rafael Calinisan. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Okay, dito lang natin tapusin tong video kasi napakahaba. Ngayon mga kababayan, bakit hindi kinuhang state witness itong si Colonel Asyerto para meron siyang immunity sa kaso, katulad ni Matubato at Las Cañas. Lahat ng mga yun ay hindi yun makulong dahil mayroong immunity sa kaso. Ang kanilang kaso ay bababa dahil sa nagiging state witness sila. So kung kinuha lang na state witness ito, si Asyerto, ay of course lilitaw ito. Pero hindi, lalo siyang idiniin ng Blue Ribbon Committee. Yun sa panahon ni Digong, kasi ang mga senador noon ay majority kay Digong. Kaya nagtago si Asyerto. Pero sa ngayon, sa hearing ko lang ay nasa ICC na ito. Nasa Netherlands. Matagal-tagal na doon. Protektado at isang bumbang sasabog ito sa panahon ng paglilitis ni Digong. Maliban kay Las Cañas, Matubato. So mayroong trayo, 3. Parang ultra trayo, no? Bultis 5. Grabe, walang kawala si Digong dito. Alright, sa mga kababayan na magpaalam na, sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-click ang subscribers button para palagi tayong updated. God bless us all at ingat ang lahat.